Again po, I'm very much humbled to announce that our short film Pugon po ay nakapasok sa isang prestigious na film festival, which is the Cannes Film Festival po. Yes, and I'm very, very thankful and I'm very happy na isa kami sa napagbigyan po doon. And I'm looking forward po na dumating na yung araw ng mismong event kasi hindi ko alam nung sinabi ko pa siya actually sa akin ng direct. Parang kahapon lang po niya pinaka-in-announce sa akin talaga. And kung sino po yung makakasama namin. Parang hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko po kung ano ba, parang no-overwhelm ako na nakakatuwa. Parang ito pong birthday celebration ni Direk Gab is a celebration also for his work, which is the Pugon po, our work po. And ayun po, wala kang ba masabi kundi I'm very, very happy. Bago yan, ano yung mga previews na pinagkaabalahan mo? Yes, kakatapos ko lang din po mag-shoot ng short film po ulit with Direk Gabi, which is Huling Sayaw ni Erlinda. And I won't go into details kasi ayoko makaspoil kasi maganda yung kwento niya po. And I think magsasalita na naman po si Direk about it later. And yun po, and I'm also going sa school, doing some photo shoots, and other, mga sariling lakad, mga ganun po yung pinagkakaabalahan ko lately. For the record lang, Jassy, hindi naman itong unang film fest ng Pugon, ano? Hindi po. Madami na siya napuntahan. Madami na po. Ano yung mga ibang, can you mention some of them? Yes, of course, ang unang-una yung International Film Festival Manhattan po. Wherein I won yung Best of the Best Child Actress. Oh, diba? Yan, Ashoka Film Festival, Gali International, and many more po. Sa India and Sa Japan. India? Yes po. Marami pa po, hindi ko na maano lahat. Yes. So how do you feel na yung sa dami ng movie mo, yung Pugon yung naging entry? Ano ba yung special dun sa film na yun? I think the story itself po kasi it's na iba po talaga yung story niya, which is very siya ngayon sa panahon po natin, yung mga bata na pilit pinagtatrabaho ng mga magulang, pambayad utang, parang nagiging retirement plan po kasi mostly yung mga bata ngayon, di ba? So parang very nangyayari siya. So I think yun yung nakakapagpapukaw ng puso ng mga judges kung sino man po yung mga nanonood na. And sobrang saya ko for Pugon kasi kahit na 2020 pa siya, 2020 pa namin siya film, 2021 siya napalabas, up until now, 2024 na, tuloy-tuloy pa rin yung pag-angat niya. And yung Pugon po kasi yung pinaka nag-open talaga ng napakaraming pinto sa career ko po kasi simula nung nanalo po ako ng Best Actress po dun sa Pugon, ang dami nang nagtiwala sa akin, ang dami nang nakakilala, ang daming pintuan po talaga nagbukas, and I'm very happy na up until now, umaarangkada po si Pugon. Yes. Ano naging role mo doon? Yes, ako po dun si Sonia, isa po ako sa mga batang pinambayad utang ng magulang nila, and nagtrabaho po ako doon sa isang panaderia po, and ang naging amo ko po doon si Sir Soliman Cruz. Yun po, tas dun na yung parang dun na po nagsimula yung story ako na naggagawa ko ng tinapay, tapos parang sa utak ko po, ilang buwan lang ako doon. Pero yun pala, tuloy-tuloy yung pag-utang ng magulang ko. So tuloy-tuloy yung pagbabayad ko kahit patapos na yung buwan na dapat akong umuwi na, ganun po. Doon po nagsimula yung hirap niya. Nakailang acting awards na? Ay, siguro, sa mga naalala ko po ngayon, siguro po mga 7, 8, ganun po. Lahat actress, best actress? Opo, Best Actress, Best Child Actress po. Yes po. Ay, nananalo din po ako ng mga, binibigyan po ako ng mga awards na parang Outstanding Woman, Gintong Kabataan Award sa Bulacan po, na awardan po ako ng aming governor po. Marami po. Wala pa yun sa pito. Wala pa Iba po pa yun. yun. Iba yung acting awards. Iba po yung acting awards and yung mga other awards po na yun. Kani acting child? Yung sa Best Child Actress po, if I'm not mistaken, sa Ashoka po siya, Ashoka Film Festival sa Japan. Sa Pugon din po siya na short film. Yes po. So nakaka-3 International Best Actress Award ka na. Sa mga naaalala ko po ngayon, yes po, ganun po. Alin doon yung personal mo natin na? Yung International Film Festival Manhattan po sa New York. Although hindi kami naka-attend the day ng event po mismo, pero after like
a year. Kasi nangyari po yung event ng pandemic pa po, so bawal pa ako mag-travel, ganun. So after medyo lumuwag na po yung nung pandemic, doon po kami nakalipad papunta sa New York, and na-meet po namin mismo ng personal si Direct Luis Pedron po, yung pinaka-founder po ng International Film Festival Manhattan, and nagkaroon din po ng onting tsikahan, and I'm very happy po sa mga nasabi po niya sa akin kung bakit po ako yung napili niya, ako yung napili ng mga iba pang judges for the award po. Yung sa Cannes ba, for exhibition or for competition din? I'm really not sure po kasi parang hindi po nasabi ni Direk yung Mamaya po niya. malalaman natin. Malalaman po natin mamaya, malalaman ko din po. Basta po ang pinaka-sinabi niya sa amin is nakapasok po kami sa Cannes Film Festival po. So what do you expect? Lagi po ko sinasabi na I don't really expect much, pero kasi parang yung makapasok ka pa lang sa isang ganong klaseng film festival, iba na siya sa feeling as ganito pa lang na parang wala ka naman sa isang big company na parang independent artist ka and nakapasok ka doon sa isang kilalang film festival. Very honored na po ako doon. So, I couldn't expect more pa. Parang kung meron man na mabibigay pa pong blessings, very thankful na po ako doon. Kung wala man, I'm very thankful na rin po sa mga, kung ano mang binibigay po sa akin ni Lord. Puro short film ba ginagawa? Meron na din po akong mga full length. I have 3-4 full length na po. Meron din po akong gawa ni Direk Gabby na full length, which is yung Home I Found in You. I also have Caught in the Act with Joaquin Dumagosa and Ate Andy Abaya. And then yung recent ko po, which is the Unspoken Letters with Kuya Tonton Gutierrez, Tatay Simon Ibarra. Marami pa pong iba, sila Ate Matet, yun po. Miss Gladys, yun po. Why do you work well with Gabby, with Direct Gabby? I actually po, hindi ko rin po alam. Like, very comfortable po kasi ko talaga with Direk. Kasi with the first short film nga po yung Pugon. Kasi parang yung Pugon po, yun po yung second acting experience ko talaga na in front of camera. And dun pa lang po, hindi niya po ako pinabayaan. Before pa po kami mag-shoot, during shoot, and after shoot, hindi niya po ako nakalimutan, hindi niya po ako pinabayaan. Na alam ko, ramdam na ramdam ko po yung guidance niya sa akin. And parang from then po, nabuo na po yung namin yung relationship namin na parang hindi lang po basta director sa akin si Direk Gabby. Para ko na rin po siyang tatay. Siya po yung nagagabay sa akin sa path na to. And parang si Direk po kasi pag nakakasama niya po talaga siya, pag trabaho. Pero pag walang trabaho, para po kayong magtropa na alam niyo po na hindi niya po kayo hindi ko never ko po na-feel sa kanya na baguhan ako. Nung nag-shoot po kami ng Pugon na parang, syempre, pag baguhan ka, kabado ka, hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo. Pero never niya pong pina-feel sa akin na yung papagalitan niya ako, ipapahiya niya ako. Parang, alam niyo po yung pag nagsasalita siya sa akin, mahinahon siya. Kung saan, alam niyang mas naiintindihan ko and mas nabibigay ko po yung best ko. And si Direk Gabby po kasi, kabisado niya na po ako na in terms of sa pag-acting, alam niya po kung kailan kulang yung acting ko. Alam niya kung kailan may ibibigay pa ako. Alam niya kung kailan tamang-tama yung acting ko. So parang pag kulang pa, kakausapin niya ako na alam ko kaya mo ba. Hindi pa yan yung Jassy na nakilala ko. So parang from that po na motivate ako to become better na gawin ko yung best ko doon. And doon po ako nasimula na matuto na dapat hindi ako palaging ginagabayan ng dapat alam ko sa sarili ko kung tama ba yung binibigay ko. Pero natututo po ako kay Direk Gabby na unti-unti yung parang nag-isa si Direk Gabby sa naging stepping stone ko po to become who I am today. And I know Direk Gabby will also be there in the future kung ano pa po yung nakahilera po sa career na meron ako. Pero willing ka naman makipag-work sa ibang director? Yes po, I've worked with other directors na po, and ganun din naman po yung nagiging relationship ko sa kanila. Si Direk Gabby po, sobrang lapit na po talaga sa puso ko na alam niyo po yun, na hindi po siya parang basta pang work lang, na naging family ko na po talaga si Direk Gabby. Willing ka ba maging daring? Kasi may mga award-winning movies naman din na medyo daring yung rules ng bida, di ba? Well, ako naman po, siguro sa ngayon, medyo teenager, mag-18 pa lang po tayo. Mag-18 ka pa lang. Mag-18 pa lang po. Sorry, mami. Yes, mag-18 pa lang po. Pero
For me naman po kasi as long as the story itself is meron ka pong matututunan sa story, hindi lang basta pa-daring lang na palabas lang na ano. Kung mayroon siyang story talaga na meron siyang lesson na matututunan in the end, why not? And I think naman nakadepende pa rin po siya sa mga ka-workmates mo kung paano ka magiging comfortable sa ganun. Kasi minsan po kahit willing ka, kung hindi ka comfortable, di ba po, sa mga ka-workmates mo, wala din po. So, nakadepende po siya sa director, sa mga ka-eksena mo, ganun po. Jo, may bago kang pelikula, di ba? Huling sayaw niyan. Can you tell Yes us? po, that's the short film po na ginawa po namin ni Direk Gabby. And it is a story about someone who's in love. Parang I cannot elaborate more po kasi baka ma-spoil ko. And I think ipapakita si Sir Rez Cortez po, kasama ko po doon. Ayun po, I think ipapakita yung trailer po ata dito. So, I'm very excited na mapanood niyo po yung short film na yun. I cannot go into details kasi ayoko po maka-spoil, but it is something about love. Si Res Cortez na kasama dito. Marami pa pong iba, pero yung pinaka-eksena ko po dito si Sir Rez, si Lola Ube po, si Kuya MJ, si MJ Manuel po, kasama ko rin po dito. I'm also with Kino Alonso po. So, na-inlove na sa mas older side. We'll see. Pero Jasmine, blooming ka ngayon, hindi ka ba in love ngayon? I'm in love with myself. Totoo. Every day, I'm loving myself more. That's why I think mas na-express ko yung sarili ko na kung saan komportable po ako. And nakaka-receive ako ng sobrang daming pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya mas nagiging confident po ako. Bakit ka ba pumasok sa acting? Nag-workshop ka? Yes po. Sarili. Actually po, it started sa school lang po, na school plays, ganun po. And then, I really loved acting po noon. And then, yung mother ko po, nas niya ako, gusto ko bang mag-workshop for fun lang. Sabi ko, sige, why not? Para yung matututunan ko, masishare ko po sa school. Tapos, doon po ako na parang na in love na sa acting talaga, na parang gusto ko na to, gusto ko na tong tahakin tong ano na to, larangan ko na to. Background mo naman pala. Yes po. Nag-aaral. Yes po, I'm studying at FEU High School. Senior high po ako, senior high, yes. Anong plano mo sa college? I'm planning to take AB Psychology po. AB Psychology, yes. Bakit yun? Kasi po, gusto ko po actually mag-law. But then yung mother, nagtatalo po ako if I'll take Pol Sci or AB Psych. But sabi ni Mama, if hindi ka naman agad mag-law school, why not mag-AB Psych ka? Kasi si Mama po, graduate siya ng AB Psych. So parang habang hindi ka pa mag-law school, meron kang other work na pwede mong pasukan. Yes, mother ko po kasi ganun po siya. Actually, sa mom ko po ako na-inspire na mag-law kasi plan niya po mag-law talaga. And then parang na-inspire po ako sa kanya. Nagugustuhan pa na din po siya. So, nag-artista ka. Yun nga po. Pero hanggat kaya naman pong pagsasabayan natin. Napanood ko na po si Miss Catherine Bernardo talaga. Actually, sa kanya po nag-start. Tapos parang habang tumatagal, napapanood ko na po madami. Anong project po niya? Sorry po? Anong show ko? Yung sa ano pa lang po, simula po Princess and I, napapanood ko na po siya hanggang sa God to Believe. Tapos nasubaybayan ko po siya hanggang ngayon po. Sinusubaybayan ko po. And madami po akong iniidolo na mga veteran actors. Ano ba na medyo rin yung buhok mo? Yes po. Pakuluto tayo. Si Catherine. Yes. Sino naman ang gusto mo maka-work na leading man in the future? Madami po. Madami. Like, siguro sa tayo, gusto ko po maka-work si Joshua Garcia po. Kasi like, yung seeing his acting skills po sa mga shows niya lately, parang ang sarap po maka-eksena kahit kapatid lang or ganun po. Joshua, yes. Wala din ba? Madami po. Sino ba? Mga veteran actors din po gusto ko makaalala. Sir Mon Campiado, mga... Hindi lang po kasi mga batang artista po ngayon, mga veterans po. Kasi alam ko marami akong matututunan sa kanila. Showbiz crush. Sino siya? Hindi po siya sa acting na or artista na sa mga group po, like K-pop group.
ang pinaka-crush ko po talaga is Ken of SB19. Ayan na. Yes. Yeah, so ever since Ken of SB19 po ang pinaka-crush ko. Do you sing? I do sing before, but right now po, I focus more on acting. Yes po. Pero sana makaduel mo siya. Sana po. Kung pagbibigyan po ng pagkakataon, why Kaya not? mahirap i-develop na yan. Yes po, yun nga po. Natigil din po kasi. Actually, before po, nag-voice lessons po ako. Kaso, na-busy po ako. So, hindi po siya natuloy. And I think medyo umaano yung boses ko. Kaya, hindi po ako makapag-focus sa singing po. Anong pangarap mong role? Gusto mo sana maging makuha ng role? Actually, nagawa ko na po yung isa sa mga pangarap kong role, which is yung sa una, merong disability. Yun nga po yung sa unspoken letters po. Pero ngayon po, ang parang gusto ko naman matry is the other way around. Gusto ko naman po maging parang bida kontra bida type of actress naman, na parang lahat po kasi halos ng mga roles ko, lahat mabait, ganito, ganyan. Pero gusto ko naman matry ngayon na mapakita yung other side ko naman po na kaya ko rin na maging maarte, na maging matanay, parang ganun po. Just wala kang ka-love team ngayon. Komportable ka na ba na solo actress? Yes, At your po. age tsaka sa status ng career? Yes po, of course naman. Ako naman po, kung meron nung may ka-love team naman po, very okay naman po ako nun. And right now na, as going po ako na solo, very happy naman po ako. And isa rin naman po to sa pangarap ko din talaga na parang makilala din as Jassy lang talaga. Although I'm very happy sa mga nangyari sa mga naging takbo ng karera ko before. And I'm very happy kasi dinala niya ako dito. Dinala ako ng career ko naman ngayon. And kung magkakaroon man, why not? Kung as a solo, why not pa rin? I'm very happy to work with anyone naman po. Tinatanong din po siya sa akin before na anong reaction ko, ganito, ganyan. Siyempre, as a fan po, since Princess and I, nasaktan po ako, parang parents ko na po sila. Parang ganun po yung sa atin namin ng mga fans eh. Kasi lumaki kami kasama sila. Parang lumaki kami kasabay sila. Parang ganun po. So, nung nalaman ko yung sa breakup po, siyempre na-hurt ako. Pero, parang wala naman din po ako sa posisyon na parang hindi maka-move on. Na parang, as a fan, susuportahan ko po sila parehas. Na parang hindi po ako one-sided talaga na ito lang, ganito, ganyan. Kasi for me as a fan, you don't have the rights na i-judge kung sino man sa kanila. Kasi wala naman talaga sa atin may alam ng totoong nangyari, which is sila lang naman po talaga. So, kung nag-heal sila parehas, why not heal them, di ba, as a fan? And just be happy for them as individual, actors and actresses. Anong group ka ng fan? Meron fan? Anong group ka? Kasama ka ba sa mga group? Wala po kung anything na particular na yung parang fan, basta I support them po talaga.